Magandang araw, ako nga po pala si Carl Kimberly Jonio. Bago ako magsimula ay nais ko munang malaman kung may alam ba kayo sa paksang aking tatalakayin. Kung gayon ay sisimulan ko sa pagpapaliwanag kung ano ang kaibahan o kung may kaibahan nga ba ang palabaybaying Filipino at ortografiyang Filipino. Ang palabaybayang Filipino at ortografiyang Filipino ay dalawang magkaibang konteksto na may kaugnayan sa pagsusulat. Ang palabaybaying Filipino ay tumutukoy sa paraan ng wastong pagbaybay ng mga salita sa wikang Filipino, habang ang ortografiyang Filipino naman ay siyang nag-uukit ng opisyal na patakaran sa alituntunin ng wastong baybay at baybayin ng mga salita sa Filipino. Ang salitang ortho na nanggaling sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay wasto o akma, habang ang graphic na nangunguhulugang spelling ng pagsamasamahin ay wastong pagbaybay o wastong pagsulat. Dumako naman tayo sa kasaysayan ng ortografiyang Filipino. Ang ortografiyang Filipino, ito ay lamang bahagi ng kasaysayan. Una ay ang sinaunang paraan ng pagsulat, pangalawa ay ang panahon ng Kastila, pangatlo ay ang pagsasalin sa alpabeto. Ang kasaysayan ng ortografiyang Filipino ay naglalarawan ng mga pagbabago at pag-unlad sa sistema ng pagsulat at pagbaybay ng mga salita sa wikang Filipino. So, ang sinaunang paraan ng pagsulat, noong mga unang panahon bago dumating ang mga Kastila, may mga sariling sistema ng pagsulat ang mga sinaunang Pilipino. Isa sa mga kilalang sistema ay ang baybayin. Narito ang ilan sa mga ito. Ang suyat ay isang termino na maaaring tumukoy sa sinaunang paraan ng pagsusulat, particular na sa mga sistema ng pagsulat na ginagamit bago dumating ang mga dayuhang sistema ng alpabetong Latin. Ito ay maaaring maging sangay ng paksa, ngunit maaari rin itong hindi pamilyar o tiyak na term depende sa konteksto ng tanong. Sunod ay ang baybayin o alibata. Ito ay binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig. Isa itong sinaunang sistema ng pagsulat kung saan ang mga simbolo ay binubuo ng mga bahagyang kurbadang linya. Gumagamit ito sa mga kasulatan bago dumating ang mga Espanyol. Sunod ay ang buhid at hinonoo. Ay dalawang sinaunang pagsulat o alpabeto ng mga katutubong Manilan sa Mindoro. Isa sa mga katutubo ang pagsulat na ginamit ng mga Mangyan sa kanilang kasulatan at komunikasyon. Isa sa halimbawa ng sinaunang paraan ng pagsulat ay ang Tagbanwa script. Ito ay sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit ng mga Tagbanwa, isang pangkat etniko lalawigan ng Pilipinas. Ito ay isang piktograpikong paraan ng pagsulat kung saan ang mga karakter o simbolo ay mayroong kahulugan at kumakatawan ng mga salita, bagay at ideya. Dumako naman tayo sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng kolonyalismo ng Kastila, ipinakilala ng mga prayle ang alpabeto ng Espanyol sa Pilipinas. Dahil dito, nagkaroon ng mga pagbabago sa paraan ng pagsulat at sa pagbaybay. Ito ay isa sa mga hakbang ng mga misyonaryo upang magpadali ang kanilang mga gawain, kabilang ang pagtuturo ng Kristyanismo at ang pangangaral ng mga konsepto ng Kastilang lipunan. Ang mga pangunahing aspekto ng pagbabago sa pagsulat at pagbaybay sa panahon ito ay ang kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang pagpapakilala ng alpabeto. Ito ay kabilang sa panahon ng Kastila sa kasaysayan ng ortografiyang Filipino. Noong panahong iyon, ang mga misyonaryo at fraile mula Espanya ang nagdala ng kanilang alpabeto at isinagawa ang pagsulat. Ito ay bahagi ng proseso ng kolonyalisasyon at ng kulturang Espanyol. Sunod ay ang pagpapalit ng alintuturing sa pagsusulat. Sa oras na ipinakilala ang alpabeto ng Espanyol sa Pilipinas, nagkaroon ng mga pagbabago sa paraan ng pagsulat at pagbaybay. Ang pagsulat sa paglilimbag ng mga aklat sa Espanyol ay nagkaroon ng malalim na epekto ng kultura at edukasyon ng mga Pilipino. Ang panghuli ay ang pag-unlad ng aklatang Espanyol. Ang Espanyol ay
Ito ang naging batayan ng mga pagbabago sa pagsulat at pagbuo ng aklatan sa bansa. Ang pagsusulat at paglilimbang ng mga aklat sa Espanyol ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kultura at edukasyon ng mga Pilipino. Dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng kasaysayan ng ortografiyang Filipino. Ito ay ang pagsasalin ng alpabeto. Noong panahon ng kolonyalismo ng Kastila sa Pilipinas, ang pagsasali ng alpabeto sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon ng mga pagsasalin ang mga Kastila ng mga wika sa Pilipinas sa alpabeto ng Espanyol. Naging mahalaga ito sa pagbuo ng sistema ng pagsusulat at pagbaybay sa Pilipino. Halimbawa rito ay ang Tagalog. Ang Tagalog na ngayon ay kinikilala bilang batayan ng wika ng Filipino ay isinalin sa alpabeto ng Espanyol. Ang orihinal na alpabeto ng Filipino ay naglalaman ng mga titik na hindi kabilang sa orihinal na alpabeto ng Espanyol tulad ng nang at nye. Pangalawa ay ang Cebuano. Ang Cebuano ay isang kilalang wika sa Visayas. Ito ay sinulat din sa alpabeto ng Espanyol. Tinatawag na sulat Cebuano ang orihinal na pagsusulat nito. Pangatlo ay ang Ilocano. Ang Ilocanong wika sa Hilagang Luzon ay inilapat din sa alpabeto ng Espanyol. Naging daan ito para sa pagsulat sa iba't ibang materyales tulad ng mga aklat at Biblia sa wikang Ilocano. Ang mga pagsasanib pwersa ng mga wika, pagsasaliksik at pampublikong mga institusyon ay bumuo ng mga gabay para sa tamang paggamit ng Filipino sa pagsulat. Ang proseso ng pagbuo at pag-unlad ng ortografiyang Filipino ay patuloy na nagaganap upang mapanatili ang kasalukuyang anyo ng wikang Filipino at maayos na maipahayag ang mga ideya sa pagsulat. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Jennifer Baagto. Ang susunod na magtatalakay ngayong araw. May alam ba kayo kung anong tatalakayin po ngayong araw? Saan tungkol ito? Tungkol ito sa ginagabay ng wikang Filipino. Ang unang tatalakayin sa inyo ay ang kasaysayan o evolusyon sa alpabetong Filipino. Bago dumating ang abecedaryo at alpabetong Ingles, meron tayong alibasa o baybayin. Ito ay may 17 titik na may 3 patinig at 14 na katinig. Sa abecedaryo naman, meron itong 30 titik. At sa alpabetong Ingles, meron itong 26 na titik. Ito ang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ngayon, sunod tayo sa mula baybayin hanggang abda. Ang kasaysayan ng ortografiyang wikang Filipino ay maaaring ugatin mula sa sinaunang panahon kung gumamit ang mga Filipino ng katutubong paraan ng pagsulat na tinatawag na baybayin o alibata. Sa ulat ng mga misyonerong Espanyol, nalatnan nila ang 100% litrado na ang mga Pilipino ay marunong sumulat at magbasa sa baybayin, mapamatanda man ito o bata at mapababae man o lalaki. Na may versyon ng mga dasal at tuntuning Kristiyano sa paraang baybayin, sa ngayon, ang libro ay binubuo ng mga tekstong Espanyol at may salin sa Tagalog. Nakalimbag ang tekstong Espanyol at Tagalog sa alpabetong Romano, ngunit inilimbagin ito ang tekstong salin sa baybayin. Nakahudyat niya din sa libro ang mga isinagawang romanisasyon ng ortografiyang Filipino sa buong panahon ng kolonyalismong Espanyol. So, ang baybayin daw ay may 17 simbolo na kumatawag sa mga titik na 14 na katinig at 3 patinig. Ang mga simbolo kumatawag sa mga letra ay gaya ng mga patinig na A, E at I, O at U. Ang mga
patinig naman ay ba, ka, da, ga, ha, la, ma, nga, pa, sa, waya. Ang mga titig na ito ay naging masaya ng abakada na binuo ni Lord A. Santos. Ano kayang sulatin ang balarila noong 1940? Inagdag sa original na mga titig na baybayin ang katinig na R at iniwang lima ang patinig. Ito ay naging A-E, U. Kaya naging dalawang po ang mga titig na lumaganap ng abakada hanggang sa panahong tinawag ang wikang pabagsak ng wikang Pilipino. Ang pagbubukod sa mga titig na E at E at O at O ay mahalagang bunga ng matagal na panahon na pagtutulog sa bagay nito kaugnay ng pag-aaral ng wikang Espanyol. Mas sikat na ipinaliwanag ito Tomas Pipin na kailangan matutunan ng kababayan niya ang pagkilala sa magkaibang tunog ng E at E at O at U dahil ang mga Espanyol ay may salitang magkapareho ang spelling, ngunit meron itong magkaibang kahulugan dahil sa mga naturang titig. Kagaya ng iba ang pesa sa pisa, iba rin ang ruta sa ruta. Kasi ang pesa, ito ay isang timbang. At ang pisa naman, ito ay dapurakin. At ang ruta naman, ruta ay pagtatalo. At ang ruta naman, ito ay direksyon ng isang sada. Yun na ba? Maraming salamat.